atin lahat. Verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tinatawag na anak ng Diyos. Nung narinig ko ito kay Pastor, at nabasa ko talaga yung buong verse niya, napaisip ako, paano ako nagiging daluyan ng kapayapaan sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, sa trabaho, sa mga kaibigan ko, lalo na ang relasyon ko sa Diyos. Hindi ko pala madali. Hindi ko madali. Minsan kasi, mas madali pang magalit kaysa magpatawad. Pero dito po, tinuturo ng Diyos sa akin. Tinuturo ng Diyos sa akin kung paano tayo magpatawad. Ang tunay na anak ng Diyos, gumagawa ng paraan upang magkaroon ng kapayapaan. Amen po ba? Amen! Hindi madali maging peacemaker. Inisip ko nga, sabi sa akin sa opisina, ang galing ko raw makipag-ayos kanila. Yung pinag-aayos ko sila, sabi ko, hindi ako yan. Hindi ako yan, si Holy Spirit na yan. Kasi hindi ako ang, siguro naman, si Kuya yan kasi makakakilala sa amin, sa pamilya namin. Alam niya yung story ng buhay namin. Hindi po ako ganito kabait. Binago lang po ako ng Diyos at patuloy na nagpapabago. Amen? Hindi po madali magpakilala sa isang taong sobrang kilala ko na, lalo na isang pastor. Siya po ang aking katuwang sa buhay, sa ministry. Ang hirap po. Ang hirap ipakilala ang isang tao. Parang wala akong, siguro ako lang po ang makakapagpinta sa kanya. Ako lang po ang makakapagpinta sa kanya. Isang taong hindi lang puno ng pag-ibig, hindi puno ng pasensya, lalo na po sa asawa niya. Anak ko po yun. Ako lang po yun ang asawa niya. Ako lang po yun. May inspirasyon. Siya ang forever partner sa buhay, sa ministry. Ang akong pastor sa simbahan, o po sa balay. Pero piling niya lang po yun siya ang po sa bahay. Pero siya lang ang tagagawa ng batas. Ako pa rin ang tagapagpatupad. Amen? Let us welcome the spiritual sign of prophet of this nation, Prophet Jomar Jaos and Prophet Nitin Jaos, Pastor Junel Imperial. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Is the Lord. Pero tayo yung kanyang vessel para ipadaan yung kanyang wealth. Pero bakit ang mga unbeliever pa yung mga mayayaman? Hindi kayo nagtataka. Don't worry. Before the Lord has come, the wealth of the enemy will transfer unto us. Amen! 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 Isaiah 45:3, I will give the treasure of darkness and hidden riches of a secret place. Ayan po, ibibigay yan ng Panginoon sa atin for the advancement of His kingdom. Amen, amen. 2 Chronicles 20:20, sabi dyan, believe His prophet, you shall be prosper. Sa mga laging tumatawag ang Panginoon ng mga propeta, lalo na pag meron siyang pinapagawa sa isang bansa. Either we like it or not, believe that there is a prophet. Amen, amen. Kung dati nanonood lang tayo sa social media, totoo kaya ito nangyayari sa Africa. Ang daming mga propeta na nirarise up ng Panginoon. Di ba pwede dito sa Pilipinas? Amen. Amen. Tayo, the general overseers of Jao is the ordained prophet of God. That's a mandate. We are running out of time. Maraming i-harvest. Kaya kahit alas 2 na ng gabi, meron pa yung prophetic class. Umaga, meron pa yung service. Sa hapon, may service. Imagine nyo po yung galawan. Kung hindi siya sa Panginoon, ewan ko na na, walang makakasubag sa ganyang galawan. Araw-araw, merong gumagaling. Araw-araw, merong ministeryo. Di ba, di ba? Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Glory to the name of Jesus. Okay. To release yung tinatawag na generational blessing, kailangan natin paniwalaan ang salita ng Panginoon. We are the Lord of Princesa. This is our home. This is our church. We are blessed here. We are Jao. Forever. In the name of Jesus. He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Who was, who is, and is to come. The Lord at Jao